Okay mga boss, ito sinabosing biyahing Bicol galing Laguna. So umingay yung andar ng makina. Tapos followers nga pala to ni ni Cabro kasi nakikinig ko. Siya nanonood ng tutorial ni Cabro kasi yun nga umingay yung makina ni Alpha. So ang ginawa ko, sabi ko ay doon sa kasama ko baklasin. Pero doon sa tunog pa lang mga boss, engine top end ang umiingay. Sabi naman ni bossing bagong change oil, so pinatanggal natin yung head cover. So pagkita natin may mga debris o ribaba, mga ganon yan, pero ano naman, butas naman yung kanyang butas, wala namang bara. So sabi ko paandarin natin, and so yun, tinesting natin yung butas, no? So okay, ngayon nandun pa rin tayo sa hindi umakyat yung langis. So sabi ko paandarin lang natin, tapos para masabi na natin, madetermine na natin kung ano yung problema. Walang nakakyat na langis. Nga ito. Wala nakakit na lang ito. Kaya okay. Ayan, wala oh. Kailan na-change ulit ito? Meron kahapon no? Ay, hindi kayo bago kayo umalis na-change ulit ito. Okay, patuluan ulit yung langis. Pati napakaingay yan. Ang ingay. Pag namin, paglusong dyan sa sigsag. Bago ito yung langis yan doon sa ano. So sabi nga ni bossing, bagong change oil. Pero kahapon daw bago umalis. So yun, papatuluin natin yung kanyang langis. So strainer ang kalimitang problema niyan mga boss. So yan nga mga boss, pag magpapa-change oil kayo, paalala lang, dito tayo magbukas sa 22mm mga boss, no? Dito sa panggilid, diyan sa gilid na yan. Huwag nyo ugaliin na mag-change oil kayo doon sa 17, doon sa drain plug, dito sa 22 kayo mga boss, para makita nyo yung strainer palagi. Para sa TMX 155, laging dyan ang bukas, hindi doon sa ilalim. Ayan, pagtulo pa lang mga boss, maitim na agad yung isinali na langis. So yun, nalaglag na yung strainer. So ay hindi naman natin gaanong nakita yung paglaglag ng strainer mga boss kung baligtad. May baligtaran din kasi may nabakla sa kunyan dati, baligtad yung strainer, nakayupi. So ito, so nalaglag naman siya, ibig sabihin hindi siya yupi. Posibilidad talaga mga boss na andun pa rin kasi hindi umaakit nga yung langis. So bagong change oil. Kaya yun, sabi ko nga kanina, paglapit natin ay nakikinig na siya or nanonood na siya ng mga tutorial ni Cabro. So si Cabro, kung hindi kayo pamilyar, sikat siya sa parting norte, Paniki, Tarlac, yata yun sa mga 155, sa mga Honda mga boss. Sabi ko na ayun, ang barado ay chininsoy nito, ang kinalas yung isa, yung sa ilalim ito. Ayan. Oo, ang dapat ito ang chinik nila oh. Wala, nasiraan na yung pangibabaw mo yan. Dito yan nagbara. Kaya hindi umaangat. Oo, kaya hindi po. Kaya hindi umigil din lang. Ito eh. Ayan, mapapatakbo natin yan, kaya lang maingay na rin yan. Walang gagawin na dyan. Para tumahimik.
papalitan niya ng pang ibabaw. Yung lahat ng hindi inaabot ng langis. So ayun, sabi ni Bossing, gawa na lang ng paraan kasi yung budget nga mga boss medyo malaki. Kasi sa ganyan, sira mga boss yung hindi umakyat yung langis, yung cam gear, cam follower. So yun, kung original, mahal. Hindi na lang gagawin, sanap na lang muna. Saan yun. Kaya napapalitan na rin natin langis yan. Hindi natin mayan. Tapos lilinisan na lang yung strainer. Para makauwi lang eh. Kaya na biglang umingay. Say. Ang ganda pa naman ito oh. Dali lang ng barang nagbara. Ay lang. Ubus na nga yung pang ibabaw. Ay hindi na rin pala tatahimik ito. Masyadong malayo na. Oh. Wala na. And so ayun, kita naman natin napakalaki ng clearance. Ibig sabihin yung camshaft gear, yung cam lobe mga boss, tapos yung cam follower, yun talaga yung nasira dyan, kaya lumaki yung clearance nung barbula, yung rocker arm mga boss, ano. Kaya lang yun nga, pauwi lang sila boss ng Bicol, parang pupunta lang sa Asala, so wala silang nakahandang budget para sa pagpapagawa ng ganong kalaki. Siguro nga sabi ko pinakamababa 5,000 kung bubunutin natin. Syempre pagbunot niyan yung idadamay na rin kasi yung piston ring yan ay may mga madadamay pa. So hindi pa natin kita, estimate pa lang. Kaya lang sabi nga ni Bossing ay i-adjust na lang para makarating lang, makauwi. So ang gagawin lang natin, lilinisin yung strainer. Paglinis ng strainer, papalitan ng langis, so i-tune up. So okay na yun, makakarating na yan ng safe. So ito na nga, pinalilinisan ko na yung strainer, binabrush kasi ang daming mga duming nakabara dun sa butas. Dami pa. Oh, dami oh. Okay. And so ayan, sa pamamagitan ng brush mga boss, tapos gasolina. So yan, matatanggal na natin yung mga bara dun sa strainer. Yan, di ba makita nyo mga boss, napakadumi talaga, ang daming bara, wala nang lusutan yung langis. Kaya yon nagkaroon ng masamang tunog. So ito na mga boss, ikakabit na yan pagkahangin din, yun na yun, okay na yan. Kaya lang mga boss, pag mga ganitong sitwasyon mga boss, ano, ito'y binibigyan ko ng babala si owner, si Bossing. Kasi syempre last touch tayo. Ngayon, sa mga ganyang pagkakataon, tumakbo sila na hindi gumagana yung langis doon sa ibabaw. Ibig sabihin, may mga bumaga na dyan, like yung exhaust valve. Doon sa exhaust valve mga boss, may posibilidad pumutol kapag hindi agad yan napaltan. So sabi ko kay Bossing,
dahan-dahan lang kasi yun nga, tayo yung huling gumawa. Baka tayo masisi bandang huli kasi halimbawa, nahataw kasi bumaga yung exhaust valve, syempre mawawala na yung dating tibay nun. Pag hinataw mo yan, tapos bumitaw, tapos syempre tayong huling humawak, baka sa atin masisi. Kaya binigyan ko ng babala si na bossing na ginawa ko lang ng paraan, tapos sila na yung magpagawa pagdating sa kanila. So ito na, binuo ko na uli mga boss, ang tunog, yan. Yan na yung pinakamatahimik yan. Tapos ano po ito, hindi kumabiri dito, baka abutin tayo ng putol nito. Ako ang huling humawak ay. Hindi ko ipapagawa mo ron, hindi wag mo lang ihataw. Gawa ng baka pumutol yung barbula. Oo, hindi, kasi di ganyan, bumaga na yung loob dyan eh. May posibilidad pumutol yung barbula niya, kaya dahan-dahan lang. Okay na yun. So dito, binuksan natin uli yung head cover kasi gusto nating ipakita na gumagana na yung langis. Unlike kanina, hindi gumagana. So yun, binuksan natin. So, syempre, yun nga, sabi ko, pag last touch, kailangan siguraduhan para walang sisihan. So, pinakita ko na bossing na umaakyat yung langis. So, sila na lang bahala talaga. Kasi medyo malaki nga yung budget. Kaya, yan, pinagawan lang ng paraan, makatakbo lang, makarating ng Bicol. And yun, sana'y safe naman makarating. And so, ayun, pinakita ko na bossing na umaakyat na yung langis dyan sa head cover. Nagawa na natin na maibalik nga yung lubrication system niya. Kaya lang, yun nga, sabi ko nga kanina, hindi natin sigurado yung piyesang bumaga sa loob. Kaya, ipagawa na lang niya pagdating doon sa kanila. Bumaga na yun. Pinahinga namin dyan sa Clara del Biganino. Diba, thank you.